Two-tier messy gold cake naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Hindi naman ganun ka-complicated ang design ng cake na ito, kaya ipapakita ko sa inyo kung paano ako nag-i-stack ng two-tier cake. Ayan, una sa lahat, nahirapan muna ako magbukas ng ACC chocolate syrup natin, kaya ayan, for the rescue ang ating babe. With matching high performance level pa. Sabi ko sa kanya hindi ko ipopost yan, pero sayang, kaya ayan, post na natin. Magugulat siya niya, mapapanood niya mamaya-maya. At ayan na nga, Choco Moist ang ating flavor ng cake with chocolate filling. And instead na sugar syrup ang ginagamit natin, chocolate syrup ng ACC ang ating ginagamit. Pandagdag moist sa cake natin and at the same time, pangdagdag ng flavor. And then nilalagay na natin ang ating ACC whipping cream as our filling. Pero aside from that, naglalagay din tayo ng ating sariling gawa na chocolate filling. Ayan, tayo lang mismo ang may gumawa niyan. Sariling recipe natin yan, mga mi. Yan ang pinaka tinatago-tago nating recipe. May pagka-dark yung flavor niya, so nag-complement siya sa taste ng ating cake at ng ating syrup. So yung cake natin hindi siya super tamis, yung tipong mapapaulit ka pa ng kain, ganun. 8x4 pala yung size nitong cake natin sa bottom tier, and then yung size ng ating cake drum is 12 inches. Ayan, since 2 tier yung ating cake drum yung ginagamit natin. Actually, recently, pagka 7 inches na yung cake natin, cake drum na yung ginagamit natin kasi halos yung mga customers natin ay nagpipick up na lang ng cake sa atin. And yung iba, syempre, tayo yung nagde-deliver. So, para sigurado na walang magka-crack and safe yung cake natin kapag ka tinatransport siya, cake drum na yung ginagamit natin. Mura lang naman yung cake drum, mga may konting difference lang naman sa cake board, di ba? Ano ba naman yung magdagdag tayo ng konti para sa safety ng ating cake, di ba? And then, ito na nga, nagka-crumb coat na tayo ng cake natin, and then naglalagay na tayo ng mga boba straws dito sa may loob ng cake natin. Paikot yan, isa sa gitna, tapos 3 sa paside niya. So, bali 4 siya. Kasi yan yung pinaka-support natin para doon sa top tier natin. Although, dami lang yung top tier natin, nakasanayan na rin natin tong gawin para sigurado na safe. And then, aside dun sa mga straw, meron din yung barbecue stick sa loob. And yung barbecue stick na yan yung pinupupok natin, tagos dun sa cake drum natin. So, hanggang ilalim yan. Kaya kahit anong mangyari, mga mi, kahit makatulog ka pa sa biyahe habang bitbit ang cake, hindi yan magsaslide. And ito na nga yung top tier natin, 6x4 yan, styro lang, dummy, pero nilagyan din natin yan ng cake board sa ilalim, and then binutasan na din natin yan para hindi tayo mahirapan na magtusok. Kaya natin nilalagyan ng cake board yan, syempre para hindi dumikit yung styro natin doon sa bottom tier cake natin. Ayan, kasi syempre may mga crumbs yan, diba? Pero nilinis muna natin yan at minake sure natin na walang mahuhulog or mga tira-tirang crumbs nung styro para syempre sa kaligtasan ng ating mga customers. Nipis lang din yung icing na binalot natin dito sa ating dummy. Kumbaga yan yung parang crumb coat nung ating dummy kasi lalagyan pa natin yan nung pinaka-final color natin. And then, para na rin sigurado na maayos siya ang pagkakalagay kasi 'di ba yung styro hindi naman yan totally makinis, may lubak-lubak yan. So yung pampakinis niya is itong pinaka first coating natin. And syempre pinantay din natin yan para dito sa baba natin. Naglagay din tayo ng first coating natin para dun sa cake natin. Normally ganyan talaga yung ginagawa natin after the crumb coat. Tapos last yung pinaka final coating natin, which is yung my color, especially kapag ka dark yung color ng cake natin. Kasi syempre kapag ka-dark yung color ng cake natin, hindi natin maiiwasan na medyo mag-iiba yung lasa ng cake natin. Kaya for the manipis lang, yung paglalagay natin ng final coating. Ayan. Yung color ng cake natin is parang dark blue-green, parang ganun siya. Hindi ko alam yung tawag sa color na ito. Pero, paano na-achieve yung ganitong color? Actually, color blue lang yan, na peyotra ko. Tapos, hinaluan natin ng color black. Ayan, para ma-achieve yan. Wala na tayong ibang hinalo dyan. And then, ayan, pinakinis lang natin yung cake natin, pinunulang natin yung ganyang color kasi isa lang talaga yung color ng cake natin. Tinamihan na rin natin kasi ganun din yung color para dun sa 1 dozen cupcakes natin. Yung mga ganitong cakes kasi mga mi, meron na siyang kasamang 1 dozen na free cupcakes. Ayan,
Order pala ito ng ating sukin na event organizer. Ayan, and syempre dapat palaging bunggahan, lalong-lalo na kapag sa venue dinidisplay yung cake natin. Napakadali talagang pakinisin itong ACC whipping cream kaya hindi ko talaga ito ipagpapalit. After naman natin mapakinis ang cake, ayan, nagmix tayo ng gold, luster dust. Magpo-post ako ng separate tutorial kung paano ko na-achieve yan. And then, ayan, hinampas-hampas lang natin sa cake natin. Hinampas-hampas? Ano ba tawag dito? Winagayway, hinagis. Ayan, basta for the parang spray-spray tayo. Ayan, gamit yung kamay natin. At gamit yung brush natin, ayan, para makuha yung ganyang effect sa ating cake. So, messy yung design niya. And then, aside from that, naglagay din tayo ng gold drip dito sa cake natin. Hindi ka natin na-achieve yung super duper mega gold nito, pero caramels lang yan kasi sprayan naman natin yan ng gold luster dust mamayang konti. Pero mga pak na pak ang drip ng cake na ito. Tingnan nyo naman, di ba, kung gaano siya kaganda. Meron na tayong na-post na tutorial kung paano na-achieve yung ganyang klaseng gold drip. Kaya kung ako sa inyo mga mikalkalin nyo na ang mga videos natin para mapanood ang tutorial na yon. Pero pag nagka-oras ako, lalagay din natin yung link sa comment section natin para naman hindi na kayo mahirapang hanapin siya. Hanggang ngayon kasi marami pa rin nagtatanong kung paano ma-achieve yung ganyang drip. Kaya mas maganda na panoorin nyo na lang iyon at nang makita ninyo kung paano gawin, di ba? Kaysa sa kinukwento lang natin or sinusulat. Ayun. Tapos ayan, nag-spray na tayo ng gold luster dust. Binili ko lang yan na nakalagay na sa spray bottle. Tapos for the spray lang tayo. Wala nang ibang hinahalo dyan. At dito medyo challenging. Dito ako medyo nagtagal yung paglalagay ng mga gold ball toppers. Lalong-lalo na dito sa top tier. Kasi styro to, di ba mga mi? Tapos yung pantusok ng mga ball toppers natin ay medyo makapal lang na floral wire. Kaya ayun, medyo nahihirapan tayo. Pero Carry bells naman yan. Ayan, medyo madami-dami rin yung ball toppers na nakalagay dito kasi yun yung inspiration na sinend sa atin. So for the tiyaga lang tayo, lalong-lalo na nga dito sa top tier kasi nakakatakot mga mi. Although nakapako naman yan sa cake drum, kaya sure tayo na hindi siya maghihiwalay. Ayan. Medyo mahaba itong video na ito, kaya kung umabot ka sa puntong ito, i-comment nyo naman yung mga cakes na gawa ninyo na merong gold drip or kahit anong gold na design. At sabihin nyo na rin kung taga saan kayo nang ma-shoutout ko naman kayo sa next video natin at malaman natin kung saan na umaabot ang mga vlogs natin. Last but not the least, ayan yung gold topper na again, mano-mano nating ginawa. At ito na ang final result. Wow! O diba, ang syala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you in our next video. Bye!